Magandang umaga mga bata! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa imperyalismo. Higit na malawak ang konsepto ng imperyalismo kaysa kolonyalismo. Ito ay tumutukoy sa alituntunin o ideolohiya ng pagpapalawak ng kapangyarihan at impluwensya ng isang bansa sa iba pang teritoryo o bansa. Ang imperyalismo ay maaaring maganap sa iba't ibang paraan tulad ng pangingibabaw sa ekonomiya ng isang bansa sa pamamagitan ng kalakalan, pamumuhunan o pagpapautang, paggamit ng militar sa pakikialam o pagkontrol sa isang estratehikong lokasyon, at pag-impluwensyang kultural gamit ang media, edukasyon at ideolohiya. Tulad sa kolonyalismo, ang imperyalismo ay napapatakbo ng tuwiran, ngunit sa banayad na paraan nang hindi tahasang nakikialam sa politika ng isang bansa. Karaniwan ding sangkot ang pagiging makapangyarihan ng isang bansa sa imperyalismo. Ibig sabihin, karaniwan ang pagpapalawak ng isang makapangyarihang bansa sa higit na mahina o umuunlad pa lamang na bansa. Sa kasalukuyan, ang imperyalismo ay kinakatawan ng konseptong neokolonyalismo. Ano nga ba ang neokolonyalismo? Ito ay tumutukoy sa pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa ekonomiya at politikal na alituntunin ng isa pang bansa nang hindi nagaganap ang direktang pananakop dito. Isang halimbawa guys ay ang nagaganap na pagpapalawak ng impluwensya ng China sa daigdig sa pamamagitan ng programang pang-ekonomiya nitong Belt and Road Initiative. Panoorin ang video na ito. Ang BRI o Belt and Road Initiative ay isang pandaigdigang proyekto ng China na nagsimula noong 2013. Layunin nito ang pagpapalakas ng kalakalan at ugnayang pang-ekonomiya ng maraming bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga infrastruktura gaya ng kalsada, riles ng tren, daungan at iba pa. Tinatawag itong belt para sa land-based trade routes at road para sa sea roads. Sa madaling salita, ang BRI ay isang paraan ng China upang palawakin ang koneksyon at negosyo, na kung saan ay nakapokus sa iba't ibang panig ng mundo. China ay patuloy na namumuhunan ng malaking salapi sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa mga bansang umuunlad. Mahalagang maunawaan na ang layunin ng bansang nagkaloob ng puhunan para sa mga ganitong proyekto ay para sa sarili nitong interes. Tumungo naman tayo sa pagkakapareho at pagkakaiba ng kolonyalismo at imperyalismo. Sa kolonyalismo, ito ay gawing pananakop. Samantalang sa imperyalismo, ito ay sa pilitang panghihimasok ng makapangyarihang bansa sa ekonomiya, politikal at buhay panlipunan. Ito rin ay isang ideyang nagbubunsod upang manakop ang mga makapangyarihang bansa. Sa pagkakatulad naman, ito ay parehong naglalarawan ng pananamantala ng makapangyarihang bansa sa mga pinagkukunang yaman at mamamayan ng mahina o umuunlad na bansa. Ang mga uri ng imperyalismo. Sa pag-unlad ng imperyalismo, patuloy na nagpapaligsahan ang mga bansa sa dami ng dayuhang teritoryong kanilang maaangkin. Bunga nito, lumitaw ang magkakaibang uri ng pagkontrol sa iba't ibang rehiyon sa daigdig. Ito ay ang kolonya, protectorate at sphere of influence. Ngayon ay tunghayan natin kung ano-ano nga ba ang mga uri ng imperyalismo. Unahin natin ang kolonya. Ito ang pinakatuwirang uri ng pagkontrol ng imperyalismo. Pinangangasiwaan ito ng mga opisyal na padala ng mother country at walang lokal na opisyal o kawani sa pamahalaan. Walang boses sa batas, pagbubuwis o anumang alituntunin na itinalaga ng dayuhang makapangyarihan ang mga katutubo. Sa kaso ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol,
Ang mother country na tinutukoy ay ang Espanya at tanging mga Espanyol lamang ang namumuno at namamahala sa lahat-lahat sa Pilipinas. Ngunit ang naging bunga nito ay matinding paghihirap ng mga katutubo na nagiging mga second-class citizen sa sariling bansa. Pangalawa ay protectorate. Mga bansang may sariling pamahalaan ngunit kontrolado ng isang panlabas na kapangyarihan. Pinapayagang pamahalaan ng mga lokal na opisyal ang sarili sa kondisyong panatilihin ang pamahalaang nakabatay sa estruktura ng pamahalaan ng kolonyalista. Pinagkakalooban ng proteksyon ng mga bansang kolonyalista laban sa mga panlabas na hamon. Dito, nananatiling pinanghahawakan ng mga dayuhang makapangyarihan ang panlabas na pakikipag-ugnayan ng bansa. Ang sumunod ay ang sphere of influence. Ito ay ang pag-angkin ng isang panlabas na kapangyarihan ng pribilehiyong pamumuhunan at pangangalakal sa isang lugar o rehiyon. Karaniwang nangyayari sa hangganan ng isang kolonya at karaniwang ding nagaganap sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na sumasang-ayon sa hindi pakikialam sa magkabilang teritoryo. Nagkakaloob sa imperialistang bansa ng karapatan sa pagkontrol ng rutang pangkalakalan, paggamit ng yamang likas at pamilihan ng kolonya. Sa sphere of influence, matutunghayan natin ang klase ng imperialismo na ipinamalas ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Ang Dutch East India Company ang kauna-unahang korporasyong multinational na nagpasimula ng unang modernong stock exchange usaping puhunan sa daigdig. Ito ay tinatag noong 1602 at itinuring na isa sa mga unang multinational na korporasyon sa mundo. Mahalaga ang naging papel nito sa kasaysayan ng imperialismo, lalong-lalo na sa Asia, dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ito ang naging instrumento ng imperialismo, ito ang nagkontrol sa kalakalan at teritoryo, at dahil dito, lumawak ang mga kolonya ng mga dayuhan sa Asia at malaki din ang epekto nito sa lokal na populasyon. Sa kabuuan, ang Dutch East India Company ay hindi lamang isang kumpanya ng kalakalan, kundi isang makapangyarihang instrumento ng imperialismo na nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng Asia at ng buong mundo. May kasabihan na, madaling sabihin ngunit mahirap gawin ang isang bagay kapag ikaw na ang nasa katayuan ng isang individual. Alam mo na marami ang tumutuligsa sa pagkikiisa ng Pilipinas sa Belt and Road Initiative ng China o pakikipag-ugnayan ng bansa sa China. Ito ay bunsod ng hindi matapos-tapos na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea at Spratly Islands. Kung kayo ang nasa katayuan ng Pangulo ng Pilipinas, ano ang magiging pasya nyo sa bagay na ito? I-comment lamang ang iyong sagot sa baba at huwag kakalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana ay may natutunan kayo sa ating paksa. Ito ang inyong kahistorya, Teacher Tetay!